Para sa lahat ng may mga karelasyon, kapag nag-aaway kayo, huwag na huwag niyong mumurahin ng isa't isa. Huwag na huwag kayong magbabatuhan ng masasakit na salita. Dahil pag nasabi niyo na yun sa partner niyo, hindi niyo na yung mababawi pa. Dahil alam niyo, hindi lahat ng bagay madaling ayusin. Parang salamin lang yan na nabasag. Kahit ilang beses mo itong ayusin at pagdikit-dikitin, may lamat pa rin. At yung lamat na yun ang maiiwan na kahit anong tagal ng relasyon nyo, once na sinaktan mo ang partner mo, hindi na yun mabubura pa. Kaya ito ang tandaan nyo, huwag na huwag nyong kalilimutan na mahal ninyo ang isa't isa sa tuwing nag-aaway kayo. Dahil hindi madaling lumimot, lalo na sa side ng mga kababaihan. Real talk yan. Kapag nagmahal ka, kahit anong ingat ang gawin mo, masasaktan at masasaktan ka talaga. May mga bagay na hindi na dapat ipinagpipilitan pa at mas magandang sukuan na lang kesa ipaglaban pa. Minsan kasi sa buhay natin, binibigyan tayo ng isang tao na magsisilbing matinding lesson bago natin matagpuan ang isang taong magbibigay sa atin ng pagmamahal. Kaya bago mo ibigay ang lahat-lahat, pag-aralan mo rin kung paanong bumitaw. Alam mo kung bakit? Kasi kapag hindi ka natuto, baka isa ka sa mga taong pinili na lang magpakatanga ng matagalan kaysa bumitaw na lang at maging malungkot ng panandalian. Oo, tama ka. Hindi madaling bumitaw sa taong lubos mong minahal. Pero tandaan mo, kailanman ay hindi naging mali ang piliin ang iyong sarili sa huli. Kaya wag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo na manlimos ng pagmamahal at oras sa taong kahit kailan hindi nakita yung halaga mo bilang tao. Real talk, may mga taong kayang sabihin na mahal ka pero hindi kayang iparamdam kung totoo ba o isa lamang pangmobola. Huwag mong hingiin ang account niya. Hayaan mong ibigay niya ng kusa. Huwag kang manlimos ng pagmamahal at atensyon na galing sa kanya. Kasi kung mahal ka nung tao, ibibigay niya sa iyo yon at mararamdaman mo yon. Huwag mo siyang pagsabihan kung sino ang lalayuan niya. Dahil siya na mismo ang iiwas o lalayo sa iba dahil ayaw niyang masaktan ka. At tandaan mo, lahat ng tao busy. Oo, pero walang taong sobrang busy at walang time para sa'yo o para sa mahal niya. Kahit gaano pa siya ka-busy, may time pa rin siya for you dahil isa ka sa priority niya. Sa relasyon, normal lang masaktan nyo ang isa't isa. Pero ang hindi normal, yung paulit-ulit nyo na lang sinasaktan ang isa't isa. Hindi pwedeng mas matimbang ang away, sakit, kaysa sa pagmamahal. Real talk yan. Ganon. Huwag kang magsusorry kung nagloko ka. Hindi naman talaga tayo takot magloko. Takot lang tayong mahuli. Alam mo, walang tao rito sa mundo na gustong niloloko siya. Kung hindi ka na masaya, makipag-iwalay ka na. Dahil ang totoo niyan, hindi lang yung taong nagmamahal sa'yo ang niloloko mo. Kung hindi, pati ang sarili mo. Tandaan mo yan. Yung nahuli mo yung partner mo na nangangaliwa sa'yo. Tapos sabi niya, patawarin mo raw siya dahil first time niya lang naman daw yun na nagawa. Ang totoo niyan, hindi yun ang first time na nag-cheat siya sa'yo. Kung hindi, yun ang first time na nahuli mo siya. Gusto mong pang matagalang relationship? Then stay. Nag-away kayo? Stay. Nagselos ka? Nagtampo ka? Stay. May pagkukulang o pagkakamali siya? Stay. We're not getting any younger. Tumatanda na tayo. Kung gusto mong magtagal yung relasyon nyo, be matured enough to handle everything. Ang relasyon, binubuo yan ng dalawang imperfect na tao.
Walang relasyon na walang away, pero may relasyon na kahit nag-aaway, hindi naghihiwalay. Huwag niyong hanapin sa iba yung pagkukulang ng isa't isa ha. Dahil yung totoong relasyon ay yung dinurog ng pagsubok pero pinatibay ng panahon. Real talk yan. Nang babae ka na, pero nagawa ka pa rin patawarin? Napakaswerte mo tol kung tutuusin. Kasi alam mo, bihira na lang sa mga babae yung magagawa ka pa rin tanggapin pagkatapos mong lokohin. Pero hindi yun pagtotolerate sa nagawa mo tol ha. Ibig sabihin nun, nag-i-expect siya ng pagbabago mula sa'yo. Pero, asahan mo, marami ring magbabago sa relasyon nyo. Yung nasira mong tiwala, kailangan mo ulit yung paghirapan. At huwag ka kaagad maghahangad ng buong atensyon niya. Hindi porket pinatawad ka niya, parang wala na lang yung nangyari. Mapapansin mo yung pagbabago niya, lalo na sa ugali. Yung tipong pag nag-aaway kayo, tapos ibabalik niya sa'yo yung nagawa mong mali. Yung kahit wala ka namang ginagawang masama, pero tamang hinala na palagi. Sa totoo lang, hindi naman siya ganyan dati eh. At alam kong alam mo yan. Dahil alam mo, hindi naman siya magkakaganyan kung hindi ka ng babae eh. Kaya ikaw, na nanonood ng video na ito, kung nambababae ka ngayon, sinasabihan na kita. Dahil ganun lahat ang mangyayari kapag ipinagpatuloy mo pa. At pinaka-worst na pwede pang mangyari, yung relasyon nyo, oo, pwede mo pang maisalba. Pero hindi na ganun kasigla, katulad ng dati. Minsan, kaya mayroong tatawag na kabit dahil may mga mister na hindi marunong makontento. Sinisiraan yung sarili nilang misis para sila yung magmukhang mabait sa kwento. Hindi mo naman kailangan gawin yan kung hindi na kayo nagkakasundo sa relasyon. Saka kung pangit ang ugali ng misis mo, hindi pa rin yun reason. Ang problema kasi sa'yo, patong ka lang ng patong. Tapos pag patong-patong na yung problema, ibang babae na yung gagawin mong solusyon. Lahat naman ng kabit sa una maganda yung ugali, pero wag mo naman siyang ikumpara sa misis mo na nakakasama mo palagi. Hindi mo pa makikilala ang isang babae kung nakasama mo lang siya ng sandali. Maganda rin naman ang ugali ng misis mo nung bago pa lang kayo, hindi ba? Aminin mo yan. Saka bakit babae lagi yung problema? Nung nagkaanak ba kayo ng misis mo, inalagaan mo man lang ba siya? Huwag mong hanapin yung pagkukulang ng misis mo sa iba na para bang wala kang pagkukulang sa kanya. Kaya bago ka mang babae, pag-isipan mo munang maigi dahil hindi lahat ng misis kayang magpatawad. Yung iba dyan, nagpapatawad lang kasi anak nila yung dahilan. Saka ito yung lagi mong tatandaan. Kapag ang ilaw ng tahanan naliwanagan, wala ka ng pamilyang babalikan. Hindi porket may anak kayo, hindi ka na niya kayang iwalayan. Real talk yan. Sa mag-asawa, once na nag-away kayo, kapag minumura ka na ng paulit-ulit ng asawa mo, kapag hindi na tama yung trato sa'yo, ibig sabihin, wala na siyang respeto sa'yo. Hindi na pagmamahal ang umiiral sa inyo, kundi galit at pagkawala ng love. Once wala na yung respeto sa relasyon nyo, hindi mo na matatawag na pagmamahal yon. Kasi ang totoong pagmamahal may respeto pa rin. Alam ang limitasyon ng bawat isa. Kaya kung gusto nyong igalang din kayo ng partner nyo, dapat alam nyo kung paanong makitungo ng maayos. Maraming nasisirang relasyon dahil sa matinding away. Hanggat kaya nyong kalmahin o magpakumbaba, wag lang masira ang iniingatan nyong pamilya, gawin nyo. Hindi naman magiging okay ang lahat kung pareho kayong mataas at walang nagpapatalo. Isipin nyo na lang, hahayaan nyo bang masira yung pamilyang binuo ninyo dahil lang sa mga pride nyo? Mas nakakaunawa ang mas nagpapakumbaba.